So, mali ang pagkakuha, attorney, ng kapangyarihan o ng posisyon, meaning na-usurp, attorney? Exactly, simple as that. That is simple usurpation. Violation po yan ng revised penal code. Hindi ako nagkakamali. Ito ay nandoon sa Article 177 yata kung hindi ako nagkakamali yung na tama pa yung recollection ko ng provision po ng ating revised penal code. Zoom ang tagapagsalita ng Partido PDP Laban, si Attorney Raul Lambino. Attorney, si Admar sa MJ ngayon po is oras ng gabi. Kamusta po kayo, sir? Mabuti naman. Magandang gabi, Edmar, MJ, at magandang gabi sa ating mga kababayan na nunod sa inyo ngayon. Opo, hindi pa rin po tapos ang bangayan sa liderato sa Senado. Saan po tayo tupulutin ito, attorney? Batay po sa mga umiiral po ng mga batas at sa inyo pong mga paghimay bilang pong maalam po sa usapin ng batas natin. Marami ng mga naglabasang mga opinion na iba't ibang grupo ang nagbibigay ng kanilang mga opinion tungkol dito sa nangyari, pero suriin nating mabuti. Sabi ko nga, yung provision po ng 1987 Constitution, Section 16, Article 6, maliwanag na maliwanag po dyan ang sinasabi ng saligang batas na kung ang pag-uusapan natin ay yung election ng Senate President, kailangan yung absolute majority of at least 13 members of the Senate, regardless kung ilang senador yung naiiwan dyan o yung nasa Pilipinas. Dahil talagang itinalaga po yan ng mga subulat ng saligang batas na dapat 13 at least ang kailangan boto para maihalal ang Senate President at para rin matapos yung termino niya kung siya po ay papalitan at kailangan din ng 13. Hindi pa pwedeng i-apply yung pinagpipilitan nilang Abilino versus Cuenco kasi yung kaso na yun, obiter dictum lamang po yung sinasabing 12 senators to constitute a quorum. Hindi naman po yung main case Opinion lamang po yun na lumabas doon sa motion for reconsideration ni Abilino. At dinismiss pa rin yung petition ni Abilino doon. Ano? So, kahit na pag-usapan din natin yung quorum na sinasabi nitong kampo ni na Senator Gatchalian at Senator Soto at iba pa, na meron silang quorum na 12 sila dahil 23 lamang in effect yung mga senador na pwedeng dumalo sa sesyon at yung isa ay nakakulong sa alinsunod doon sa kasong kanyang kinakaharap at automatically na suspended siya dahil yun ang tinatalaga ng batas. So, hindi rin niya ma-exercise yung kanyang otoridad bilang isang senador. Mali pa rin yun kahit na suriin natin yung mga kasong binabanggit nila, yung Trillanes case, De Lima case, o kaya yung Halusos case, maliwanag pa rin ang sinasabi ng Korte Suprema doon na kahit na ikaw ay may kinakaharap na kaso at hindi pa naman final yung judgment of conviction, kahit na meron ng initial conviction sa lower court, di lalong-lalo na pag wala pang initial conviction ng lower court, kahit na sinasaad doon na kung ikaw ay nasampahan ng isang kasong non-bailable, ay automatic na ikaw ay suspended preventively for 90 days. So hindi raw dapat nang ibilang si Senator Jinggoy. Mali pa rin yun kasi ibilang pa rin si Senator Jinggoy. Kanya lamang doon sa mga kasong binanggit ko, Trillanes case, De Lima case, Halusos case, there may have been some limitation in the exercise of the powers and authority or the function of a senator who is charged with a non-bailable offense and he is effectively preventively suspended. Suspended lamang po siya pero membro pa rin po siya ng Senado. So 24 pa rin yung mga senador na naririto, and for purposes of determining a quorum, you have to consider all the members of the Senate even if one is preventively suspended, katulad ni Senator Jinggoy. Kaya mali yung mga pinaglalabas nila. Yung isang opinion dyan na sinasabi ng isang retired justice ng Supreme Court, maling-mali yun. Unang-una, yung kanyang opinion, bias na bias yan kasi alam naman natin na anti-Duterte yan. At sila ay magkakasama na ngayon lahat ng mga kampo na kontra sa mga Duterte, maging sila ay loyalistang pula o kaya teroristang pula o dilawan o pinklawan o kaya mga kaparian at mga Katoliko, basta Duterte, kontra sila at magsama-sama na silang lahat
doon sa grupo ng mga loyalista at ipagdiinan nila na talagang kailangan matanggal si VP Sara. So yan lahat yung ugat nito eh. Itong ginagawa nila ngayon na hindi nila pagsunod sa konstitusyon o kaya sabihin na natin, baluktutin natin yung saligang batas at mga umiiral na batas. Ang punot dulo nito ay politika pa rin kontra po sa mga Duterte. Sasabihin nila tayo ay DDS. Hindi, sabihin nila, inaamin natin na hindi lamang po tayo DDS. Tayo po ay talagang die hard tayo sa saligang batas at saka sa konstitusyon sa mga umiiral na batas. Suriin din natin yung rules of the Senate itself. Maliwanag lahat ang mga provision po doon na hindi pwedeng basta na lamang pong tanggalin ang mga liderato ng Senado na katulad ng ginawa nila. Nagkaroon ng session noong June 3 kuno at ang kanilang ginawa ay nagkaroon ng isang acting presiding officer and after that may motion to declare all positions vacant. At dineclare nilang vacant yung Senate President pro tempore, Secretary of the Senate at saka Sergeant at Arms and all members of or chairman of the different committees. Hindi nila pwedeng gawin yon specifically on the Senate President pro tempore, Secretary at saka yung Sergeant at Arms. Kasi maliwanag sa rules din ng Senado eh. Under Rule 2 of the Senate itself, na kailangan pa rin na majority of all members of the Senate to elect a Senate President pro tempore at saka Secretary at Sergeant at Arms. Wala man yan na naisulat sa saligang batas pero isinulat doon sa Rules of the Senate eh. Kaya mali yung pag-assume ni Senator Gatchalian ng Senate President pro tempore at sa ngayon ay umaaktong bilang isang acting president. Paano magiging acting president kung nire-recognize naman nila na andyan pa rin si Senate President Alan Cayetano? So lahat po ito ay napakalaki ng komplikasyon, lalo nilang pinagugulo ang bayan. Opo. So, mali ang pagkakuha, attorney, ng kapangyarihan o ng posisyon, meaning na-usurp, attorney? Exactly. Simple as that. That is simple usurpation. Violation po yan ang revised penal code. Hindi ako nagkakamali. Ito ay nandoon sa Article 177 yata. Kung hindi ako nagkakamali, yung na tama pa yung recollection ko ng provision po ng ating revised penal code. Hindi lamang po usurpation of powers po dyan ang kanilang ginagawa. Ito ay talagang violation ng ating saligang batas mismo ang ginagawa nitong mga nagpipilit na sila ang magpatakbo ng Senado. Pero ito pa yung kanilang gagawin dyan kasi realizing na talagang wala silang laban dito pag ito ay nakarating sa Korte Suprema. At meron ng araw yatang mga petition na naisampa sa Korte Suprema. At sana dinggin po yan ng Korte Suprema kaagad at nang malinawan po ito. Pero bago magsilabasan siguro ang mga order or decision o resolution ng Korte Suprema sa kasong ito, ay magsasagawa sila ng special session. Alam na natin na gagawin nila, sinabi ko na yan noon pa. The only way to resolve this is after the Congress has adjourned, CNJ ay magkaroon ng special session. But the special session must be based on the urgent legislative agenda of the executive that needs immediate legislative action. Apparently, nangyari itong malakas na lindol dyan sa Mindanao at tayo nakikirami sa ating mga kababayan po dyan na naapektuhan, lalo-lalo na po yung mga namatayan o mga nasaktan. Maliban po doon sa ating mga kababayan na nawalan din po ng mga hanap buhay o mga ari-arian. So tayo ay nakikidalamhati at pinagdadasal po natin na sana po ay maibsan po nila itong kahirapan na ito. Pero ito ngayon ang gagawin po nila na pangunahing dahilan, magkakaroon ng special session, maaaring ang gagawin nilang panukalang batas dito ay appropriating certain amount into billions, maybe about 20 billion or 50 billion pesos na earthquake rehabilitation fund for Mindanao. Pwede nilang gawin yon, no? Pero pag nagkaroon ng special session, ayan, magkakaroon ng eleksyon na ng Senate President at inaapuran nila yung paglipat ng isa o dalawa pang mga senador. May mga informasyon tayo na may mga senador na nakumbinsi na raw nila at ito pinapangalandakan na nga nila sa mga social media na magkakaroon na sila ng at least 13, hindi na 12, 13 na. So may isa o dalawa pa na lilipat na sa kanilang kampo. So
magkakaroon ng bagong Senate President. At pag nangyari yun, wala na tayong magagawa doon. Magkakaroon talaga ng bagong Senate President at tingnan na lang natin kung paano ang magiging reaksyon ng ating taong bayan. At hindi mo na madudoko ang taong bayan dito eh. Alam na nila kung bakit nila ginagawa ito. Simple lamang ang sagot ng ating mga kababayan, sabi ng taong bayan, para mapagtakpan itong isyo ng katiwalayaan, itong korupsyon. Yan lang naman talaga ang purpose nito at hindi yan tatanggapin ng taong bayan.